Ano po ba ang TB? At bakit hanggang ngayon, mataas pa rin ang kaso nito sa Pilipinas? Attorney Doc, may sinasabi ang director, yung director ng World Health Organization dito sa Western Pacific region na, alay nako, yung Pilipinas is still among the top 5 countries na high ang burden dito sa sakit na ito. Sige nga, Doc William, go ahead please. And thank you. No, actually, preempt lang natin, parang last 2023 yata, pang-apat ang Pilipinas sa pinakamataas na kaso ng tuberculosis. Pero nito lamang 2024, dun sa konteksto po na pinahayag ng WHO Health Organization, naging pangatlo na po tayo, no, over China, no? So sinundan natin kaso China. Imagine, napakadaming pasyente na mayroon sa China, tapos nauna pa tayo naumusan pa natin sila sa larangan ng tuberculosis. So ating pag-usapan nga ba ang tuberculosis? Ang tuberculosis kasi ay isang infeksyon na buhat sa mikrobyong tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Isa po itong mikrobyo na nagkakos ng pamamaga ng baga or pulmonya sa baga. Particularly affecting yung baga natin. So paano po ito nakukuha? Nakukuha po ito sa paglanghap ng mikrobyo mula po sa mga droplets na sa pasyenteng mayroong infeksyon ng tuberculosis. At dahil po dito, mabilis po itong mahawa sa mga pasyenteng mas matagal nila nakakasama sa tahanan, sa bahay, no? So sa konteksto po, sa Pilipinas po, tinatayang 700,000, mahigit kumulang ang tuberculosis na naitala noong 2023. Pero base sa datos, humigit kumulang 37,000 ang namamatay sa pasyente may tuberculosis bawat taon, no? Kaya po ito po yung dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nagiging maigting po na nagmo-monitor kung paano gamitin at subaybayan at supuin ang tuberculosis. Kaya po napapanahon po na i-discuss po natin ngayon dahil ngayon po ay World TB Day po, no? Ayun po. Well, if you will remember our history, no, si President Manuel Quezon, ang ikinamatay niya, hindi pa siya masyado matanda nun, pero kaya siya namatay kaagad is because he had tuberculosis. And ako rin, Miss Annie, my father died of tuberculosis, would you believe? So, napabayaan din siguro, no? Hindi ko rin alam, medyo bata pa ako nun. Pero Doc, okay, para po sa mga nanonood po sa atin ngayon, para po malaman po ninyo kung kayo ay may TB o ordinaryong ubo lang yan, ano po ba yung mga classic symptoms, Doc, ng tuberculosis? Okay. At alin po sa mga ito ang madalas po na hindi napapansin o minamaliit lang ng pasyente? Go ahead po, Doc. Very good question, attorney. Okay. So meron po tayong Miss Anne. 4 na sintomas na kailangan natin maunawaan pagdating sa talakayan ng tuberculosis. Pinakauna po sa lahat yung ubo, lalo na kung ang ubo ay hihigit sa loob ng 2 linggo. Kapag ka po ang ubo ay lumagpas na ng 2 linggo, magsususpetsa na po tayo ng tuberculosis. Sometimes, maaari po itong samahan ng iba pang sintomas, kagaya ng lagnat, ng pagpapawis sa hapon, at pangangayayat ng walang dahilan. So itong 4 na ito, ang tawag po sa kanila, cardinal symptoms of tuberculosis. Kaya po, ine-encourage na ang mga pasyente na magkakaroon ng ubo na lalagpas ng 2 linggo na mag-undergo ng screening kahit chest x-ray. Kasi po madalas minamaliit po natin yung simpleng ubo dahil ubo lamang siya, tumatagal na, no? So doon po natin nakikita yung impact po ng tuberculosis pag mas matagal na po yung kanyang sintomas. Pero ulitin ko po, yung 4 na yun po ang kailangan natin maunawaan. Ubo, lagnat, pangangayayat po, no? At saka yung pagpapawis sa hapon or sa gabi. Ubo, lagnat, pangangayayat, pagpapawis sa hapon or sa gabi. Ayan. I hope wala ka namang nararamdamang ganito, Miss Annie, ha? Matulong na Diyos, Pagpapawis, attorney. Ayan. Ikaw, attorney, sinasabi mo yung tatay nyo namatay sa TV. Ayan. Oo, yes. Yes. Oo. Napakagandang pag-usapan ito dahil kung ito yung mga cardinal symptoms na nararamdaman nyo, sabi ni Doc, naku po, 2 linggo na nag-uubo, may lagnat, may pangangayayat, pagpapawis. Ayan, tandaan nyo po yan. Dapat, sabi ni Doc, mayroon na tayong mga dapat gawin yan. Now, mag-proceed ako, attorney, doon sa pagtatanong natin. Sino yung mga high-risk groups na mabilis magkaroon ng TB? Kanina you made mention, yung tao na kapag expose siya, kasama niya ng matagal, laging lumalanghap, nakakalanghap ng mga, nakakalanghap ng bahing, nakakalanghap ng mga paghininga ng taong may TB, yung
tendency, yung possibility, hindi lang possibility, I don't know kung how many percent na magkakaroon ka. Sige nga, Doc, pa-explain nyo nga po yan. Go ahead. Opo, Thank you very tama much. po kayo dyan, ma'am, no? So yung mga pasyente po na nag-uubo, na mayroong mikrobyo ng tuberculosis sa baga, sila po yung madalas mas mabilis makapagpasa ng mikrobyo. Ang pinakamabilis makapagpasa ng mikrobyo, madalas siguro napapansin nyo sa x-ray yung tinatawag na capillary lesion o may uka na doon sa baga, no? O kaya yung mga may TB sa lalamunan. Ngayon, may mga populasyon na mabilis mahawa sa tuberculosis. Ito po yung mga pasyente na mahina ang sistema. Unahin na po natin sa listahan yung HIV. Sa katunayan, kung ang pasyente po ay may HIV, 12 times ang tsansa niyang mahawa sa mas mataas ng 12 times ang tsansa niyang mahawa ng tuberculosis kung ikukumpara sa mga pasyenteng walang tuberculosis. Kaya po, kung napapansin nyo, ang mga pasyente natin or mga kababayan natin na naka-enroll po sa libreng gamutan ng gobyerno, kasama na po sa mandato ang pagsusuri kung ang pasyente may HIV. Kalawa po, yung ibang mga pasyente katulad ng diabetes, mahina ang sistema dahil malnourished, matatanda at bata po, no? At syempre, ang mga naninigarilyo, ito po yung mga pasyente na mas mataas yung tsansang mahawa ng tuberculosis. Kung meron po tayo mga ganitong sintomas at meron tayong kamag-anak na may tuberculosis, marahil dapat lamang pong masama sila sa screening. Nang sa ganun, maaga natin maunawaan kung meron pong sa kanila ang maaari pa magkaroon ng tuberculosis. Napakaganda ni Doc mag-explain, Okay. Attorney Dot. Sa wikang Tagalog, napakahusay. Ano po, talaga naman, mas lalong maunawaan ng ating mga kababayan. Sige nga, Attorney. Tuloy pa natin. Doc, sige, andito Yes. pa si Attorney sa mga Yes. dagdag niyang katanungan. Oh, Miss Annie, before I go to my question, I just want to take note of what the doctor said, no? Na eto, madaling makahawa kapag naubuhan ka, makuha mo yung mikrobyo, pwede kang magkaroon. Kaya, Miss Annie, para po sa mga magulang, no, na may maliliit na mga bata, make sure na bago po kayo kumuha ng yaya o taga-alaga ng anak po ninyo, ipa-x-ray po ninyo. Tama po ba, Doc? Kasi napaka-importante nitong message na to Very good na sinabi suggestion. ni Doc, madaling makahawa. Pero Doc, okay, in relation to my question, kunwari may nag-apply na isang yaya para sa anak, pero mukhang okay naman siya. Wala naman siyang ubo, wala naman siyang sipon. Is it possible, Doc, na itong taong ito na nag-a-apply, meron pa ring TB kahit na hindi umuubo? Opo. Ma'am, napakagandang katanungan po, no? So, meron po akong tatlong sagot. Una po, kapag ang pasyente po ay may tuberculosis at nagsisimula pa lang po ang kanyang mga sintomas, minsan hindi po talaga sila madalas nag-uubo. Yun po yung unang sagot. Ang ikalawang sagot, meron po Okay. tayong tinatawag na latent tuberculosis. So, ano po yung latent tuberculosis? Ayun. Ito po yung estado na kung saan may TB po tayo sa katawan, pero tulog yung mikrobyo. May mikrobyo, pero walang sintomas, no? So ito yung mga pasyente na dapat nating matukoy nang sa ganun, mabigyan sila ng gamot para maproteksyonan sila upang hindi maging aktibo ang tuberculosis. At ang ikatlo na dapat ko pong ipaliwanag, hindi lamang po sa baga mayroong tuberculosis, no? So pwede rin po tayo magkaroon ng tuberculosis sa utak, tuberculosis sa buto, tuberculosis sa pantog at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pero ang mga sintomas po nito ay iba sa bawat pasyente. Gayunpaman, kahit may iba't ibang uri ng tuberculosis, ang pinaka-common pa rin po yung tinatawag na pulmonary tuberculosis. So, pinaka-important po lagi is yung symptom screening sa mga empleyado kung gusto niyo po silang kunin. Yung nabanggit ko pong 4 kanina at saka x-ray. Lalo na sa x-ray, kailangan na monitor po natin dahil dito matutulungan po tayo matukoy kung ang pasyente po ay may TB sa baga o wala po. Maaari po na tayong magabayan. Or kung meron ding TB yung pasyente na gumaling na, no? Maaari nating malaman base sa x-ray po. Okay. Attorney, Ayun. ang ganda ng tanong ni Attorney Dot na kung hindi Yes. inuubo, hindi nangangulugan na wala kang TB. Kasi may TB Oo. pero tulog. Mayroon palang ganun, Doc? Tulog. Oo. Naku po. First time ko yata narinig ito. May TB siya pero tulog. Hindi natin alam kung magigising. Kung magigising siya, what does it mean? Ibig sabihin, nag-ano na, active na siya. Doc? Ganun Yes, ba yung ating opo. active na Yes, siya? ma'am. So, kailangan Exact na po, ma-cure latent yan. tuberculosis. Opo. Kung kailangan i-cure din po yan, kahit tulog siya, it doesn't mean na hindi makakahawa yan, Doc William?
Bali ganito po ang ginagawa natin sa ngayon po 'no. May mga pasyente po na na-expose sa pasyenteng, positibo sa plema sa tuberculosis. Kung sila po ay kabilang sa high-risk individuals o yung mga pasyente na mas mataas ang tsansang magkaroon ng tuberculosis, ina-assess po natin sila dun sa tinatawag nating tulog na tuberculosis or latent tuberculosis 'no. So may mga ibang paraan para ma-determine ito, yung mga skin testing, tumutusok sa balat para malaman natin kung may exposure sa tuberculosis. At kung mataas po yung tsansa na may exposure sila sa tuberculosis at wala naman silang sintomas, imbis na gamutan ng binibigay natin, ang binibigay po natin is yung TB preventive therapy. So nagbibigay din po tayo ng gamot para hindi na siya makapaminsala. So ito po ay applicable dun sa mga pasyenteng na-expose, sa pasyenteng may TB na kasama sa bahay, lalo na kung mahina ang kanilang sistema. Palalimin ko lang din po ng konti. May mga pasyente po na nag-undergo ng chemotherapy, no? Yung mga pasyente na minsan binibigyan ng tinatawag na immunomodulator. Yung pahihinain ng konti ang sistema nang sa ganoon hindi nila labanan yung gamot, parang mga ganoon po, or yung mga transplant na organ, no? So itong mga pasyente na to, sila yung mga pasyenteng vulnerable o madaling tabuan ng tuberculosis. Kaya pag may mga ganitong pasyente, mayroong exposure sa TB at base sa testing natin, no, ay malaki yung possibility na mayroong latent tuberculosis. Kahit normal lang x-ray, nagbibigay po kami ng prophylaxis o preventive medication. Nang sa ganoon, tumiit yung chance na itong TB na to ay magigising, magiging active tuberculosis. Dahil kapag ito po ay naging active tuberculosis, gagamutin na sila ng parang tuberculosis. 6 na buwan, ayun po. Napakahusay nitong doktor na to, Dr. Tan. First time namin kayong nakausap. Napo, tingnan mo naman, attorney, pag nag-explain. Tagalog pa. Naku po, ayan. Attorney, ito yung gusto kong itanong. Yes. Ano yung pangunahing test para makumpirma kung may TB nga ang sakit? At idugtong ko dito, mayroon binabanggit yung WHO Director, Attorney Dot, na dapat daw i-accelerate yung use of near point care molecular tests which detect TB more quickly and accurately. Doc, hindi ko alam ito. Hindi ko maintindihan ito. What does it mean? Go ahead po, Dr. Tahan. Ngayon po, ang ginagamit na po natin base sa rekomendasyon po ng World Health Organization is yung tinatawag na gene expert, no? Ito po i-direktang nila hinahanap yung mikrobyo, no? Kumbaga parang medyo molecular po yung basis niya para matukoy kung meron pong presensya ng mikrobyo o hindi. At ang advantage po ng test na ito, bukod po dun sa pag-alam ng presensya ng mikrobyo dun sa katawan, kaya din itong tukuyin kung tatalab pa yung first-line treatment sa tuberculosis, yung rifampicin na tinatawag. So yun po yung added advantage po ng pag-test ng plema na ito. Dati po, historically, ang pag-test ng tuberculosis, gumagamit tayo ng sputum exam. 3 beses tinetest yung sputum exam, kailangan pa natin ng 2 positive bago tawagin pasyente na may tuberculosis o hindi. Pero base sa mga bagong rekomendasyon ng pag-aaral natin sa guidelines po dito sa Pilipinas, para mas mapataas yung tsansa na matukoy kung ang pasyente ay may tuberculosis o hindi na natin sinusunod yung 2 out of 3. 1 beses lang na mag-positive sa plema, considered as positive na po sa tuberculosis. So ito po ay isang simpleng eksaminasyon na pwedeng gawin any time of the day, pero ang rekomendasyon mas madalas umaga po, no, pinakaunang dahak. Bukod po sa sputum exam or yung gene expert na tinatawag, by the way, kailangan ko lang pong banggitin din, ang test na ito ay libre po sa mga sangay ng gobyerno, yung mga DOT center. So kailangan lang po natin is rekomendasyon mula sa doktor para ma-examine. Bukod po dito, kailangan kasama po na itinetest natin yung tinatawag na chest x-ray. Ang chest x-ray po ay isang screening method para madaling makita natin kung may tuberculosis. Minsan naririnig nyo po yung peklat, no? So ito po ay minsan nakikita sa mga pasyenteng nagkaroon din ng tuberculosis na gumaling na. Minsan hindi nito nawawala. So itong mga peklat na ito, kino-correlate po ng inyong mga doktor base sa sintomas po ng mga pasyente para matukoy natin kung bumalik ba yung TB o hindi. So chest x-ray at saka gene expert. Ito pong mga test na ito ay mga special exam, pangunahing test na ginagawa natin upang matukoy kung ang pasyente ay may tuberculosis o hindi. At bukod sa test, syempre, kailangan i-correlate natin sa sintomas ng pasyente. So yung tinuro ko sa inyong unang 4, o yung babalikan natin para matandaan ng lahat, lagnat,
ubo, higit na 2 linggo, pangangayayat sa pagpapawis sa gabi. Tapos yung X-ray findings sa gene expert, ayan, yan po tataas ang posibilidad na ang ubo natin ay TB. Okay, thank you very much. Napakaklaro, Attorney Dot. Balik ko sa inyo si Dr. William. Thank you po, Doc. Yes. Miss Annie, oo, ngayon na sa mga discussions natin, nakikita ko na talagang napaka-importante, Miss Annie, sa isang kumpanya na ipa-x-ray din ang mga empleyado kasi kawawa din yung mga nandun sa isang opisina. Tapos doon yung isang office mate nila na ubo ng ubo, yun pala meron ng x-ray, meron na palang TB. So kailangan ipa-x-ray every year. Yan yung kasama sa annual check-up ng mga Opo, empleyado. Di ba, no, Batas Doc? yan, Attorney. Oo. Batas Sige. yan, di ba po? Batas yan. Yes. Dito po sa UNTB ay salamat sa Diyos kasi ito po ay marubdob na napatutupad. I don't know with other offices, dapat maging mahigpit po, Attorney, para at least hindi magkakalat yung TB na isang empleyado. Yes, Attorney, may tanong ka doon kay Yes. kay Yes. Doc William. Okay, so Doc, kung kunwari meron ng finding ng isang tao merong tuberculosis, so ano na siya, diagnosed, may TB. Gaano po ba katagal yung gamutan ng TB? At paano po ba ginagamot ang TB? Go ahead po. Okay po. Sa rekomendasyon po sa Pilipinas, nananatiling 6 na buwan po ang gamutan sa pulmonary tuberculosis or tuberculosis na nasa baga. Pero kailangan ko pong bigyang linaw na dahil meron ding tuberculosis sa ibang bahagi ng katawan, kung ito po ay nasa bungo, nasa utak, nasa buto at nasa kasukasuan, mas madalas ang gamutan pinapaabot ng 1 taon. Pero po sa ibang bahagi ng katawan, kagaya ng TB sa baga, ang gamutan lamang po ay 6 na buwan. No? So 2 buwan ng intensive phase at saka 4 na buwan ng continuation phase. At ang gamutan sa TB ay inaayon sa timbang at minomonitor para sa komplikasyon sa atay, komplikasyon sa bato na maaaring buhat ng gamot. At ina-adjust natin ang gamot ayon dito sa mga findings na ito. Ngayon, bukod po dun sa gamutan sa tuberculosis, kailangan din natin lagyan ng emphasis na kailangan din gamutin yung ibang problema ng pasyente. For example, diabetes. Kung ang pasyente po ay may diabetes at hindi kontrolado, mas napapahirap po ang gamutan sa tuberculosis. So, bukod po sa gamutan sa TB, kailangan din natin i-address yung mga kondisyon na nagpapahina sa TB. Maikling sagutan po, kung ang usapin natin ay pulmonary tuberculosis o TB sa baga, 6 na buwan lamang ang gamutan. Pero kung ibang bahagi ng katawan ang involved sa tuberculosis, kagaya ng bones, ng utak at saka ng kasukasuan, mas mahaba po ang gamutan. Okay, ganun pala yun, Attorney Naku. Dot. 6 na Actually, buwan Miss sa Annie, hindi baga. ko nga alam yan eh. Oh, mayroon Oo. palang TB sa buto, ay sa bungo. Mayroon pala sa Oo. buto. Oo. Mayroon pala sa utak. Oo. Communicable Oo. din ito, Doc? Opo. Yung TB na Mga yan? TB sa utak, sa kasukasuan, opo. At Communicable saka din. TB po sa, opo. Okay. So, okay. Punta na natin, Attorney Dot. Ito, bakit delikado ang self-medication o paghinto ng gamot kahit gumaling na ang pakiramdam? Sabi niyo nga po, sa baga, 6 na buwan. Pero dun sa utak, sa bungo, ay taon ang inaabot nito, Doc. Okay. Sige Apo, nga po, ma'am. Doc. Bakit yung balita Apo, ko, Attorney Dot, yung paghinto, may binabalita sila, Doc, yung mga yung mga ibang pasyente na sinabi nila, ay hininto ko kasi naninilaw ako. May binanggit ka kanina, mayroon kasing pwedeng complication. Complication sa bato, Yes, complication sa apo. atay. Wala bang gamot na walang complication? May TB ka na nga, pagkatapos maapektuhan pa yung atay mo, maapektuhan pa yung Yes, yung bato mo. Sige nga, Doc. Thank you po. I-clarify ko lang po, TB sa utak, sa bones, meninges at saka joints po. No? So utak, kasukasuan sa buto, sila po yung ginagamot ng 1 taon. Regarding po doon sa sa komplikasyon, maganda po na inopen niyo po yung paninilaw sa gamot sa tuberculosis. So usually po kapag tama po kayo, lahat naman po ng gamot, kadamihan may side effect, no? So ito po yung minomonitor natin bago magsimula ng gamutan. Kaya po bago magsimula ng gamutan sa TB, bukod po dun sa x-ray at saka sa gene expert, tinitignan natin yung creatinine para malaman ang status ng bato, tinitignan natin yung AST, ALT para malaman ang status ng atay, at tinitignan natin yung blood sugar para makontrol. Nang sa ganun,
malalaman natin kapag nagkaroon ng reaksyon ang gamutan at mai-adjust ang gamot na para maging ligtas dun sa pasyente. Kasi po kung titimbangin natin ang side effect ng gamot, mababa lang sila kumpara sa mortality benefit, sa kakayahan na maaaring, sa posibilidad na maaaring ikamatay ng pasyente kung hindi natin siya gagamutin sa tuberculosis. Ngayon, pag-usapan natin yung iba't ibang aspeto ng paggagamot, paghihinto ng gamot. Hindi po recommended na kapag bumuti na ang pakiramdam, ihihinto na ang gamot sa tuberculosis. Sapagkat mahirap buksain ang tuberculosis. Ito po yung pinakadahilan kung bakit mahaba ang gamutan ng tuberculosis. Inaabot tayo ng 6 na buwan. So kung bibigyan po natin ng pagkakataon ang mikrobyo na dumami uli, baka mag-develop tayo ng tinatawag na resistance. Ano po ang resistance? Kunyari, ako po yung mikrobyo, binigyan nyo po ako ng gamot na sa TB, tapos sininto nyo, sa susunod po na maggamutan tayo at nag-develop na tayo ng resistance, kilala ko na yung gamot, iiwasan ko na yan. Baka hindi na po gumana. So doon po papasok yung second line TB treatment. Kapag yung mikrobyo ay hindi na tinatablan ng usual na gamutan sa tuberculosis, no? Yun po yung mga bagay na kailangan natin talakayin. Isa pa yung self-medication ng antibiotics. May mga antibiotics po kasi na ginagamit for second line treatment of tuberculosis. Ano ibig sabihin ng second line treatment? Kunyari, ang pasyente ay hindi na tinatalaban ng unang gamutan sa tuberculosis, gumagamit tayo ng ibang gamot para gamutin ang tuberculosis. Kaya lamang po, kung nag-develop na rin po ng resistance na tinatawag dahil sa maling pag-inom ng gamot, marahil itong mga gamot na to ay hindi na rin gumana sa future kapag kailangan na natin gamutin yung tuberculosis. Kaya very important po sa usapin na antibiotic, napaka-importanteng sumangguni tayo palagi sa doktor sa pag-inom ng gamot. At kung mahihinto ang pag-inom ng gamot, ipaubayan nyo po sa mga center, sa DATS, at saka sa mga doktor nyo, kung paano ibabalik ang gamot. No? Kasi hindi naman po baliin ko po yung paniniwala natin na kapag nahinto ka ng 1 araw, 2 araw, uulit na tayo sa umpisa ng gamutan. Hindi naman po ganun. Binabase po natin kung gaano katagal nahinto ang pag-inom ng gamot at kung epektibo pa po ang pagbigay natin ng gamot. Thank you for Plema, perhaps, no? So, yun yung monitor na. Napakaklaro, attorney. Thank you very much. Yes, Miss Annie. Yes, attorney Dot. Go, please. Okay. Alam mo, Miss Annie, ito yung mga take-away ko sa sinabi ni Doc. Well, number 1, you really have to go to the doctor para ka ma-check up. Kasi hindi ka dapat nagse-self-medicate. Yes. Naku, Miss Annie, usong-uso yan sa mga Pilipino, di ba? Okay, meron akong ubo, alika, bumili ka nga ng Zitromax, ganyan. Okay, nagbigay pa ako ng pangalan kasi Miss Annie, yan yung yan yung very common na. Kasi minsan, di ba, meron din mga doktor na nahihingian, di ba, kahit hindi nakikita. Let's be practical and honest about it. There are also some doctors na hindi naman nila nakikita yung pasyente o sige, bigyan na lang ng yun nga, sabi ni Doc, pwede kang magkaroon ng resistance. Napakasama nun kasi pag kailangan mo na talaga yung gamot, hindi na yan mag-work. Eto pa yung sinabi ni Doc na dapat ilagay po natin sa mga kukote natin. Kapag may binigay po ang doktor na the medicines, there's a prescription already, you have to follow it to the letter. Wag yung, okay na, wala na akong ubo, titigil na ako, naku, bad po yun. So, Doc, question lang, kasi we've been talking about tuberculosis, kapag may sakit ka na, yung mahahawa ka, ano po ang dapat po namin gawin na walang mga tuberculosis na para hindi po kami magkaroon? Kasi considering na, alam mo naman, Miss Annie, mayat maya may mga kasama tayo na minsan inuubo. Hindi mo maaalis yun, di ba? Ano po what can we do to protect ourselves from having tuberculosis, Doc? Opo. Number 1 po, panatiliin natin malakas ang ating sistema, no? So yun po yung isa sa mga importanteng bagay na kailangan natin maunawaan sa tuberculosis. Nabanggit ko po sa inyo kanina, diabetes plus tuberculosis, hindi magandang kombinasyon po iyon, no? Kasi isa yun sa mga nagpapahina ng sistema natin. Paninigarilyo, kailangan po ihinto ang paninigarilyo po, no? At saka syempre, kailangan po yung
yung maagap na pag-iimbestiga po sa mga pasyenteng meron at walang sintomas. Nabanggit nyo na rin po kanina yung annual screening sa mga pasyenteng nagtatrabaho. Very important po yun, no? Saka makakatulong din sana ituloy natin kung ano man yung natutunan natin sa usapin ng COVID, na kung saan kapag may sintomas ka, dapat nagmamask ka na, no? Para sa ganoon mapababa. Opo, so nagmask tayo, may sintomas pa lang, hindi mo na maipasa sa ibang tao. At pinaka-importante Very good. sa lahat, opo, early diagnosis. Kaya ito po yung sinusuportahan kong layunin ng ating programa, kaya po tinalakay natin ang mga sintomas. Sa oras na matukoy natin ang mga ganitong sintomas, marami pong sangay ang pamahalaan, both pribado at gobyerno, na pwede nyo pong lapitan para manghingi ng consultation. Mas mainam po yun kaysa hulaan po natin yung pag-iinom ng gamot. Sa ganoong paraan, masugpo po din natin yung pagkalat po ng resistance po. Okay. Ayun Alam mo, po. Okay, attorney, Doc, one question. yes. Okay, One go ahead, attorney. sorry. Go ahead. I think this is very, very important. Is there a particular vaccine that we can have as adults or yung mga children mismo, meron po Boy. bang pwede pong i-vaccinate sa amin para hindi magkaroon ng TB? Okay po. Meron na po tayong bakuna na binibigay para sa mga sanggol. Ito po yung BCG na ibinibigay sa pagkapanganak po ng sanggol. Kaya lang kailangan ko po maging transparent about it, no? Pag nag-e-edad tayo, hindi kasing epektibo ito para sa mga bata, no? Yung sa bata kasi na tumatanggap ng BCG, ang nagiging benepisyo po ng pagtanggap ng BCG vaccine ay pinoproteksyonan po nito yung mga bata upang hindi magkaroon ng malalang tuberculosis. Ayun, nabanggit ko kanina, TB sa utak, no? Or kalat na tuberculosis sa katawan. So, kapag nagtanggap po sila ng bakuna ng ganito sa pagkabata, ay medyo nakakatulong po ito upang maiwasan po ang magkaroon po ng tuberculosis na malala sa mga bata. Pero sa mga adults, hindi po consistent ang effect po nito sa adults, no? Kaya po madalas kahit may edad na po tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng tuberculosis. So sa ngayon po, ang mga bakuna sa adults po ay under trials pa lang. Hinahanap pa po natin kung ano yung pinaka-epektibong bakuna na pwede natin ibigay sa mga may edad, no? Saan na po pag na-discover po ito or nasa trials na so ibig sabihin pinag-aaralan na po natin kung magiging accessible po ito at madaling maibigay, baka matulungan po tayo nang sa ganun mapababa natin ang tsansa ng magkakaroon ng malalang tuberculosis. Ayun po. Wow, ayan. Ayan. Pero ganun pa rin, Miss Annie, nasa trials pa rin, ha? Kasi Miss Annie, alam mo, dumadaan yan sa proseso, pinapapatent kasi yung gamot, hindi ba? So meron yung stage 1, stage 2, and then itetest nila yan sa hayop, itetest nila yan sa tao, bago talaga nila sabihin na, oy, eto na ang pwede na vaccine para hindi magkaroon ng tuberculosis. It's good news, it's a piece of good news that meron na pong trials ngayon. Pero as to when, maghihintay pa tayo, Miss Annie. Okay. Miss Annie, go ahead. Napakasarap ka usap si Doc dahil naiintindihan ang gusto ng ating mga kababayan kung ano po ang kanyang mga sinasabi. Attorney, hihingan ko po siya ng mensahe para doon sa ating mga kababayan, paano tayo makakaiwas, and isasama ko rin po sa kanyang hihinging mensahe. Yung bang pagsugpo ng TB sa Pilipinas, is it achievable? At kung achievable ito, hanggang kailan? Go ahead. Thank you very much po. Okay, regarding po sa achievable, medyo opinion po, no? Pero sa puntong ito po, ang masasabi ko po, napakadami na po nating proyekto na pinasapasa na po ng mga nakaraang gobyerno na nakakatulong sa pagsugpo ng tuberculosis. Kabilang po dito yung DATS, no? Isa po itong Directive of Treatment for Tuberculosis po na kung saan pupunta lamang po ang ating pasyente, libre po ang gene expert, libre din po ang pagbigay ng gamot sa 6 na buwan. At katulong po nito, meron din po tayong tinatawag na active case finding. Ito po ay yung programa na kung saan kung ang pasyente po ay may tuberculosis, yung mga kamag-anak po ng pasyente may tuberculosis ay pwedeng i-screen for X-ray
or i-screen for latent tuberculosis, yung napag-usapan po natin kanina, itulog na tuberculosis. Nang sa ganun, habang hindi pa nagiging aktibo ang tuberculosis nila, mabigyan sila ng gamot. Kasi po, kung hindi po natin gagamutin, or kung ang gagamutin lang po natin ay yung pasyente may tuberculosis at hindi natin natukoy kung meron ding tuberculosis sa ibang kasama sa bahay, baka sa oras po na maging symptomatic na ang tuberculosis sa kasama sa bahay, mahawa uli yung naggamot ng tuberculosis, so hindi talaga matatapos. So bottom line po, kapag mayroon pong sintomas, humingi ng tulong sa inyong mga doktor, sa inyong health center. Huwag po matakot dahil libre ang TB. Ikatlo, hindi dapat pandirian ang tuberculosis kasi po madami pa rin tayong mga pasyente na natatakot mag-check up dahil sa stigma na dulot ng tuberculosis. Ang paraan lamang po para magaling kayo ay unawain nyo at malaman na meron po kayong sakit na kailangang gamutin. Kasi po kung tatakasan nyo ito at iiwasan nyo pong magamot sa tuberculosis, hindi po kayo gagaling at maaari po itong kumalat. Ang tuberculosis po ay nagagamot at libre po ang gamutan. So kailangan lang po natin sumangguni sa mga doktor, sa mga health center at sa mga DATS facility na nakadestino sa bawat barangay. At very important, symptom screening. Kapag mayroong mga sintomas na nabanggit natin kanina, lalo na kung tatagal ng 2 linggo, kailangan pong magpa-check. Yun naman po. Salamat po. Naku, Doc, nakaka-enjoy kayong kausap, ha? Salamat na ipaliwanag, attorney. Napakahusay niyo magpaliwanag. Attorney Doc? Yes, Miss Annie. Yung importanteng sinabi po ni Doc kanina is that kung meron lang isa sa inyo sa bahay na merong finding ng tuberculosis, please ipa-check na po ninyo yung mga ibang kasama po ninyo. Kasi maaaring nandun nga, natutulog na dun sa mga iba. Kasi Correct. tama yung point ni Doc eh. Pinagaling nga natin itong merong tuberculosis. Gumaling na, ginastusan na, nakaraan ng 6 na buwan. Yun pala, etong mga kasama niya sa bahay, meron din lalabas, magiging actives. Mahahawa ulit ito. Sayang yung proseso. And I think that also goes for those who are working in offices, especially if their tables are very close to each other. So Doc, this has been a very enlightening session for us. Thank you very much for all the things that you shared with us, and we hope to have you back very soon. Maraming salamat po kay Dr. Ivan William Tahan, infectious disease specialist from the Valenzuela Medical Center. Napakahusay po ninyo. Maraming salamat. If you liked or learned from this video, please click subscribe.